Sinusulong ngayon sa Kamara na ipagbawal ang mga website at computer at mobile apps na gawa ng mga bansa na kaaway umano ng Pilipinas. Kabilang daw dyan ang paggamit ng TikTok. Kaugnay niyan ay makakausap natin ang mismong may akda ng House Bill na si House Deputy Majority Leader Representative Bienvenido Abante. Magandang hapon po sa inyo, Congressman Abante. Magandang hapon, Ruth. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pakipaliwanag po sa amin itong gusto nyong ipagbawal yung mga websites, mobile apps na sinasabi nyong kinokontrol ng mga kalaban umano ng Pilipinas. Paano po yan gagawin, Congressman? Okay, ganito yun na. Alam mo, it's just reality na there are nations in this world na dapat mag-ingat tayo, no? May mga bansa at taliwas ang interes ng ating bayan. Isa po dito ang China na atin nakita for several months yung tension sa West Philippine Sea. As a consequence, nagkaroon tayo ng mga threats to our national security. Ano yung mga threats na ito? Una, nakita natin yung mga Chinese nationals na nag-enroll sa isang kolehiyo sa Cagayan province. Nakakapagtaka na bakit napakarami nila. Sa isang university, 800 naka-enroll. Okay, bayad malapit pa ito sa EDCA sites na tinatawag natin. Pangalawa, meron tayong isang mayora sa Tarlac na subject ng questionnaire hearings. No? Pangatlo, inamin na mismo ng China na winawartap nila ang opisyals ng ating militar at ng gobyerno, ang ating Coast Guard. Lahat ng mga bagay na ito are disturbing signs that require us to be more conscious of the need to safeguard our national security. Congressman, bakit po, naintindihan ko po yung point niyo doon sa concern about those issues, pero bakit po ito mauuwi doon sa gusto niyong ipaban yung mga apps, halimbawa isang ang nababanggit siya yung TikTok? Well, ito mong aking in-author na House Bill 10489 na to intend to regulate and ban what I refer to as a foreign adversary controlled application and the app stores and internet hosting services to which users access them. Sa dito ang TikTok, sapagkat ang TikTok po ay mayroong parent company. Ang pangalan po ay ByteDance. Mayroong connection po ito sa Chinese Communist Party and the Chinese government na hindi natin pwede ma-ignore. Kaya TikTok poses a threat to us. Why? Sapagkat pwede mag-collect ito ng mga personal data from its users and subscribers, which is alarming because TikTok can easily transmit this collected data to the Chinese government. So baka may corrections sila dyan. Opo. Yung iba pong concern na baka sabihin na yan ay labag doon sa freedom of speech, yung mga ganyan pong concerns? Palagay ko, hindi naman siguro labag yan sa freedom of speech kasi iba naman yan eh. Nainiwala naman ako na freedom of speech, hindi naman absolute yan, no? Na kapag ito talaga may threat na sa ating national security, kinakailangan gumawa tayo ng paraan dito. Bakit ang India nag-impose ng nationwide ban on TikTok? O kasama rito yung Chinese na like tulad ng WeChat, no? Iba mga bansa tulad ng Australia, Belgium, Canada, Denmark, European Union, France, Indonesia, the Netherlands, New Zealand, kahit na ang Nepal, kahit na ang Taiwan, kahit na ang UK at the US, ay pinagbawal na itong TikTok na ito. Sakaling umusad po yan, Congressman, hindi kaya ay pagbulan pa yan ng lalong mas malaki o mas malalim na conflict sa pagitan po ng Pilipinas at ng ibang bansa? I don't think so. Kung nahuhuli na nga tayo, kung mas maraming bansa ang nagban nito. Diba? Yung mga bansa pang mga mayayaman na nagban nito. Samantalang mayroon na tayo talagang threat against sa China. Kung sa West Philippines, lahat na nangyayari yan. Wina-wiretap na ang ating mga opisyal, ang ating mga armed forces. Wala ba tayong gagawin? Dapat na tayong gawin dyan. Maraming po salamat sa pagtanggap ng aming tawag si Congressman Bienvenido Abante.